Souvenir. Ano ko pala souvenir? Hi, sir! Sir, thank you, sir. Salamat. Tulungan nyo kami mabigyan sila ng justice po, sir. Thank you, sir. Thank you. Dito kong gawas ha. Gawing Padilla, gustong Padilla. Bumati ka muna. Guess what's about to happen? Tapos at ka pala. Ito, di tapat mo lang doon. Sir, tapat mo lang sa sumaset. Tapos na yata. Dito lang po. Ah, okay. Wait lang, sir, ha? Wait lang. Eh, yata ako bigla. Oh, wag na. Bangsa. Tara na, G! Galing, galing!
Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan sa pagbisita ni Senator Robin Padilla, no? Dito po sa Tacloban City, particularly po dito sa San Jose, na kung saan ito nga po yung mga biktima, no? Yung walang habas sa pamamaril noong Lunes doon sa loob ng San Jose National High School. At kasama niya po ang kanyang kapatid na si Rustom Padilla, aka Bibi Gandang Hari, no? Kasama dito sa kanyang pagbisita dito sa pamilya at sa lamay or sa burol ng mga estudyanteng nasawi noong Lunes, no? June 22 at nakiramay po sila, nakidalamhati doon sa pamilya at dito narinig natin na humingi din po sila ng tulong, no, para makamit yung hustisya dito sa mga biktima, no, ng pamamaril at balita natin 4 na nga po yung namatay, no, dito sa pamamaril na ito at yung isa lang yata, no, yung 15 years old yung kinasuhan na ng multiple murder, no, ng PNP kung hindi ako nagkakamali, at yung isa naman na 14 years old ay nasa custody pa rin, no? Custody pa rin ng DSWD mga kababayan. So sana po ay maamin nga po yung batas na pwede nang ikulong, no, itong mga ganitong klaseng edad na gumawa ng karumal-dumal kagaya nitong ginawa nilang pamamaril dito sa mga biktima, no? Kawawa, mga inosente po ito mga kababayan na damay dito sa kailang pinagagawang kademonyuhan, no? So it's about time na talaga na ripasuhin, baguhin nila yung batas na yan, yung Justice or Juvenile Justice Act or Juvenile Justice Law ni Kiko Pangilinan, kasi wala na talagang saysayan mga kababayan. Yung mga bata ngayon talaga ay alam na nila. Yung batas na iyan ay hindi talaga pwedeng ikulong nila yung mga minors, no? Kaya inaabuso na mga kababayan at ginamit pa ng mga sindikato yung mga bata, ginawang drug courier, mga ganyan. Kasi alam nila talagang hindi pwedeng ikulong, no, or hindi pwedeng makulong mga kababayan. At yung parusa naman sa kanila ay hanggang doon lang, no, sa DSWD counseling, tapos may mga intervention silang gagawin, no, parang seminar para daw mabalik doon sa tamang pag-iisip yung mga bata na nakagawa ng mga ganitong krimen mga kababayan, no. Para sa akin hindi po yan sapat na yun lang yung parusa sa kanila. Buhay po yung kanilang kinuha at mabigat yung kanilang ginawang krimen mga kababayan, na ganun lang yung parusa, no. Parang thank you lang mga kababayan. Hindi na po nila mabalik yung buhay na mga pinatay nila at kung hanggang counseling lang sila, no, mga kababayan. So nararapat lang na talagang meron po tayong batas na talagang ikulong, parusahan yung mga ganitong klaseng mga kabataan na gumagawa na ng mga heinous crime, no. So sana po sa mga kongresista at sa mga senador, sana po ay mag-usap na kayo or gumawa na kayo ng amendment dito sa batas ni Kiko Pangilinan na hindi na po talaga ito pwede ngayon, no. Masyado nang salbahe itong mga kabataan ngayon at sabi nila dahil daw po sa pagkalulong, no, yung isang suspect dito lulong daw po sa online games, ngayon ay iimbestigahan nila yung online games na yun mga kababayan. So dapat bago yan, no, unahin nila itong batas na ito na amindahan yung Juvenile Justice Act ni Kiko Pangilinan. Mas importante ito, no, mas kinakailangan na ito yung kanilang unahin kaysa i-ban nila yung mga application or mga game application sa mga online games. So ito muna yung batas ni Kiko Pangilinan na walang silbi, no, mga kababayan. At dati si Erwin Tulfo at si Rafi Tulfo binabatikos nila itong batas ni Kiko Pangilinan na Juvenile Justice Act or Juvenile Justice Law. So sana itong si Erwin Tulfo, no, noon na hindi pa siya senador ay binabatikos niya si Kiko Pangilinan at mayroon pa siyang sinasabing sasampalin niya itong si Kiko Pangilinan, no, kasi wala namang silbi yung kanyang batas. So sana po gumawa na po or kumilos na itong si Erwin Tulfo, no, kasi ito na po panahon na or timely relevant yung nangyayari ngayon dahil dito sa ginawa nilang massacre at ilang buhay pa kaya yung mawawala, no, bago nila aksyonan yung batas na iyan na baguhin, no. Ibaba yung criminal age liability ng mga bata at gumawa na po sila ng mga kulungan, no, para sa mga minors or mga minor age na nakapatay, nakagawa ng karumal-dumal na krimen, yung mga mabibigat na kaso, no, mga heinous crime, mga rape, mga ganun, kasi capable na po yung mga minor de edad ngayon mga kababayan, no, as early as 10 years old, 11, 12, 13, 14, marami na tayong naririnig at nakikita sa balita na gumawa sila ng mga krimen, no, yung mga itong bata. So sana ay gumawa na po sila ng mga kulungan para dito, no, kasi yung isa sa mga dahilan bakit hindi nila kinulong yung mga batang gumawa ng mga krimen ay bawal daw po silang ihalo doon sa mga matatanda, no, na nakakulong sa city jail, no, since walang facility, walang kulungan para sa mga minors ay dito sa DSWD yung kailang bagsak mga kababayan. At syempre yung DSWD naman marami rin po silang inatupag yung mga
children, mga ganon, mga matatanda, hawak din po ng DSWD din. So sana it's about time yung government gumawa na po, mag-build na po sila ng mga kulungan para dito sa mga minors na sa laki ba naman ng mga pinangulimbat nilang pera, yung mga bilyon-bilyon na mga ninanakaw nila, sana igawa nila dito ng mga kulungan para sa mga minor de edad na gumawa ng krimen, mga kabayan, para wala na po silang lusot, no? Wala na pong dahilan na hindi pwedeng ikulong dahil bawal nga po silang ihalo doon sa mga matatandang nakakulong sa city jail o kaya sa mga custodial facility ng mga kapulisan o mga kabayan. So sana gumawa na, kumilos na itong mga congressman natin, mga senador, no? Baguhin nila itong batas ni Kiko Pangilinan, ibaba yung age liability, no, or criminal age liability, at gumawa sila ng mga maraming mga kulungan para sa mga minor de edad na makagawa ng krimen, mga kababayan. At sinasabi nila wala daw pong korte, no, para dito sa mga bata. Hindi gumawa rin po sila ng korte para dito sa mga minors na makagawa ng mga krimen, no, mga kababayan, para sureball ang peace and order natin at matakot yung mga minor de edad na gumawa ng mali, no, gumawa ng mga karahasan, kasi tsak na makukulong din po sila kapag makagawa sila ng ganun, no, kasi yun naman yung excuses nila. Alam na kasi nila na minor sila, hindi sila pwedeng ikulong, no, kagaya nung isa sa mga suspect, alam nila doon sa conversation nila na alam nila yung juvenile, hindi sila makulong, tapos hanggang ano lang sila, intervention lang, mga counseling ng DSWD. So yun lang yung parusa, mga kababayan. Unfair doon sa pamilya, no, unfair doon sa buhay ng mga pinapatay nila na wala sila makuha hustisya dahil dito sa walang kwentang batas ni Kiko Pangilinan, no, na kinopya nga lang nyo sa US at hindi niya na-anticipate na wala naman pala siyang facility, no, walang facility para dito na paglagyan ng mga batang nakagawa ng mga krimen na ito. So kailangan makagawa sila ng mga kulungan, mga paglagyan itong mga bata na nakagawa ng krimen, mga kababayan, no? At marami na rin mga national official, mga kababayan, no, ang bumisita dito sa mga biktima ng pamamaril dito po sa Tacloban. Kabilang na nga po dyan si VP Sara kahapon ng umaga, no, 5:30 ng umaga ay nandun na po siya. Tapos ngayon sila Senator Bam Aquino ay nabumisita na rin. Si Congressman Martin Romualdez, syempre kasi distrito na ito, mga kababayan, bumisita na rin, no, dito sa Lamay at sa mga biktima ng mga pinagbabaril ng mga minor de edad, no, bumisita na rin. At hintayin natin, mga kabayan, no, abangan natin kung itong si Kiko Pangilinan kaya ay may lakas loob na bumisita dito sa mga biktima ng mga pinagbabaril ng mga minor de edad, no. Malalaman natin kung may lakas loob siyang harapin itong mga magulang, mga kabayan, na kung saan ay sigaw talaga nila ngayon hostage siya, no. Yung isang bata nga o yung isang parent, yung isang tatay na nagsabi na hindi nila kailangan ng ayuda. Ang kailangan nila ngayon hostage siya, no, para dito sa kailang anak na isa sa mga namatay dahil doon sa pamamaril ng mga minor de edad na ito, mga kababayan. So tingnan natin kung kayang harapin ni Kiko Pangilinan itong mga magulang na mga galit ngayon doon sa gumawa ng karumal-dumal na krimen doon sa kailang mga anak, mga kababayan, no. At kung mag-initiate, no, itong si Kiko Pangilinan na iamindahan mismo yung kanyang batas na palpak, no, kung siya mismo na kumilos para amindahan yung kanyang batas na walang saysay, no, mga kababayan, bagkos ginamit lang ng mga sindikato, yung mga kabataan at yung mga ibang kabataan ay ginawa nilang excuse din yung batas na yun para gumawa ng mali, no, mga kababayan. So itong si Senator Robin Padilla naman ay nag-initiate na, nagsalita na, no. May panawagan na nga po siya sa Malacanang na mag-issue, no, or mag-request ng emergency session para amindahan itong batas ni Kiko Pangilinan, no. Ibaba yung age of criminal liability, mga kababayan. Yun po yung panawagan ngayon ni Senator Robin Padilla naman, mga kababayan. So para sa akin tama yung ginawa niya, no. Tama itong hakbang nila na baguhin talaga itong palpak na batas ni Kiko Pangilinan, kasi unang-una alam na po ng mga sindikato, alam ng mga kabataan ang batas niya na ito na bawal po silang ikulong. So ano po masabi niyo dito, mga kababayan? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.